ang patagong pangako ni Gauranga kay Brahma mula sa Sri Navadvip Dhamma Mahatmya Chapter 5, salin sa Tagalog. Sinabi ni Sri Jiva, "O Panginoon, ano ang dahilan ng pangalang Antardvip?" Sumagot si Nityananda Prabhu, "Sa pagtatapos ng Dwapara Yuga, nagsagawa si Brahma ng matinding austerity dito na may hangaring makamit ang awa ni Gauranga. Sinubukan ni Brahma na linlangin si Govinda sa pamamagitan ng pagnanakaw sa mga batang pastol at mga guya. Ngunit nang makita niyang siya ay natalo ng sarili niyang panlilinlang, siya ay nalungkot at pinagsisihan ang kanyang pagkakasala. Siya ay nanalangin kay Krishna ng maraming ulit at siya ay pinatawad ni Krishna. Ngunit sa kalaunan, naisip ni Brahma, ang pag-akala ko na ako ang tagalikha ng universe ay walang kabuluhan. Dahil sa pagkakamaling ito, ako ay nawala ng Krishna Prema o wagas na pag-ibig kay Krishna at ng kasiyahan sa mga rasa ng Vrindavan. Kung ako sana ay itinanganak bilang isang batang pastol, madali sana akong makapaglilingkod sa Panginoon ng mga gopi. Bagamat hindi ko natamo ang nektar ng mga banal na paglalaro na iyon, ngayon kapag nagpakita si Gauranga, hindi na ako mahuhulog sa panlilinlang ng aking masamang isipan. Sa ganitong pag-iisip, nagsimula si Brahma na magnilay at magsagawa ng austerity sa Antardvip. Pagkaraan ng maraming araw, dumating si Gaurachandra at nagsabi, "O Brahma, ako ay nalulugod sa iyong mga austerity. Ako ay naparito upang tuparin ang iyong nais." Nang idinilat ni Brahma ang kanyang mga mata, nakita niya si Gauranga at agad siyang nawala ng malay at bumagsak sa lupa. Ipinatong ng Panginoon ang kanyang paa sa ulo ni Brahma at siya ay napuno ng banal na kaalaman. Siya ay nagsimulang manalangin. "Ako ay mababa at walang halaga. Alipin ang aking pagmamataas. Nakalimutan ko ang iyong lotus na mga paa at ako ay nahulog sa material na kasiyahan. Ako, si Lord Shiva at ang mga demigod na pinamumunuan ni Indra ay iyong mga lingkod. Ito ay nakasulat sa banal na kasulatan. Ngunit hindi kami kasing palad ng iyong mga dalisay na deboto, kaya kami ay natatakpan ng maya o ng ilusyon. Ang unang 100 trilyon taon ng aking buhay ay lumipas, at ngayon ko lamang ito tunay na naunawaan. Paano ko gugugulin ang susunod na 100 trilyong taon? Kung mananatili ako sa ilusyon, ako ay magdurusa lamang. Ang tanging dalangin ko ay maging kasama mo kapag ipinakita mo ang iyong mga banal na paglalaro. Tinalikuran ko na ang ilusyon na ako ay tagapaglikha. Nais kong ipanganak na kasama mo at umawit ng iyong kaluwalhatian." Nang marinig ni Gauranga ang kanyang panalangin, siya ay nagbigay ng biyaya. "Mangyari nawa, kapag ang aking mga banal na paglalaro ay mahahayag sa mundo, ikaw ay ipapanganak sa tahanan ng isang Yavana. Ang iyong pangalan ay magiging Haridas Thakur at ikaw ay magiging kilala sa iyong kababaang loob at kawalan ng pagmamataas. Araw-araw bibigkasin mo ang 300,000 banal na pangalan at sa iyong pagpanaw makikita mo na ako.
At sa pagtatapos ng pangalawang 100 trilyong taon ng iyong buhay, mararating mo ang nabatwit dama at malulubog sa walang hanggang rasa. Brahma, pakinggan mo ang lihim o antara na ito. Ngunit huwag mo itong hayagang isulat sa mga kasulatan. Sa anyo ng isang deboto, titikman ko ang nektar ng bhakti rasa at ipapalaganap ang napakabihirang proseso ng sankirtan o sama-samang pag-awit ng mga pangalan ng Panginoon. Lalasingin ko sa nektar ng Vrindavan ng mga deboto ng mga naunang avatar. At ang pag-ibig na taglay ni Sri Radhika ay lampas sa aking karanasan. Kaya ako ay magpapakita na may kanyang damdamin at anyo. Sa pagtanggap ng kalagayan ni Radha, titikman ko ang kaligayahang siya lamang ang nakararana sa paglilingkod sa akin. Mula ngayon, maging alagad kita at sa anyo ni Haridas, palagi mo akong paglingkuran. Matapos sabihin ito, naglaho si Gauranga at si Brahma ay muling nawala ng malay at bumagsak sa lupa. O Gauranga, kaibigan ng mga dukha, minamahal ng mga deboto, kailan ko matitikman ang iyong lotus ng mga paa? Kanyang iniiyak. Sa ganitong paraan, siya ay umiyak ng maraming araw bago bumalik sa kanyang tungkulin sa Brahma Loka. Haribol.